So yan, nakahanda nating gamit. At i-release na natin itong ating gauge na hindi naman nagbago. Release natin. Yun. So papalitan natin tong gauge. Kasi ako iba yung aking gauge sa pang-leak testing. Iba yung gauge ko sa pagkakarga. Kakabit natin tong ating pin. Nalis natin yan eh. Yan. So, po-proceed tayo ng pag-vacuum. So, yun. So, yan. Bubukas natin ng todo tong suction line natin. Kaso siguraduhin lang natin na mahigpit. Nakasarado yung high side. Yan. So, proceed na tayo. Ayan. Vacuumin natin siya within 15 minutes. Yan. Yan, habang nagbabacuum tayo, kaya ayusin natin tong ating Freon R290 refrigerant. Yan. Yan yung ating gagamitin. So, handa na natin. Ito yung kanyang pinaka cylinder dito. Yan. Palibasa hindi nga nakakabili ito sa mga tindahan. Talagang ino-order pa natin yan. So yan. Pagka ganyan ang kanyang pin ay ganyan ang pwesto, ibig sabihin nakatusok yan. Ang gagawin natin dyan, ilulubog natin yan. So yan. Malayo siya. Kasi yan ang bubutas dito eh. Ngayon, palibasa hindi pa natin kailangan, inilayo natin muna yung pin para may preparasyon lang natin siya dito. Kaya handa lang natin. So, para maiwasan natin yung pagtapon, lagyan natin siya ng Teflon. Kasi malakas sumingaw yan eh. Kaya kailangan lagyan natin siya ng Teflon sa loob para mayroon siyang protection sa singaw, hindi masyadong maksaya. Yan, ganyan ang ginagawa ko sa mga cylinder na ginagamit ko, lalo dun sa mga R600 na mga nasa lata. Yan, kailangan lagyan natin siya ng Teflon para hindi siya mag-leak. So ayun. So ito ganoon din. Lagyan din natin to. Yan. Yan natin. So yun, okay na. So ayan. Baka bawl na rin yung ating pin. So ilagay natin to.
Yan, mamaya natin ibaw ng gusto. Halos vacuum na siya, pagkayari ng 7 minutes. So kukumplituhin natin yung 15 minutes bago natin siya kargahan. Ako pagka nagkakarga ako, ang ginagawa ko, ibinubukas ko muna to bago ko buksan tong ating cylinder para yung pressure na nandito sa galing sa pula na hose ay itatapon niya muna yung print dito. So bago ko sasara, bago ako magkakarga. So magpuproceed na tayo ng pagkakarga. So yan, una natin munang sasarado yung gauge natin bago natin patayin yung ating vacuum pump. Siguraduhin lang natin na mahigpit na mahigpit. Ayan, sabay bunutin natin to. Yan, lagay natin siya rito sa ating 290. Lagay natin siya dyan. Ayan. Ayun, oh. Hayaan lang natin siyang nakatayo. Yan, ibinukas na natin yung ating gauge. Kasi ibabaw natin ngayon to. Yan, habang nakabukas yan, ibabaw natin to. Yan, siguraduhin lang natin na nakatusok na mabuti yung needle sa loob. Yun, mararamdaman natin yan eh, parang tumusok siya eh. Sabay bubukas natin, release natin siya. Yan. Yun. Sabay sarado. Bukas tayo dito. Papasukan natin siya. Ayan. Tuloy lang natin. I-initial lang natin siya ng 70 PSI. Sarado natin. Ayan. Yan, makakarga na siya. Bibigyan natin siya ng 20 PSI sa unang initial natin. Pero ang talagang karga nito 15 PSI lang. Yun. Unti-unti lang ang ating karga. May nakukuha tayong 0.7 amperes sa ating ammeter. Ang bilis lumamig ng ating cylinder ito. Binalot ko ng basahan para uminit yung tangke. So yan, may nakukuha na tayong positive 15 PSI.
Antayin lang natin. Pag nag-equalize yan, okay na yan. 20 PSI. Maghihintay-hintay lang tayo. Mainit na yung kanyang discharge line. Okay naman yung ibinubugan ng ating condensing unit ng fan motor niya. Inabot pa tayo ng ayan, ng ulan. Hindi agad tayo nakapagproseso dahil umulan ng malakas kanina. So yan, sinamantal natin habang tila. Yan ang kagandahan pag nilalagyan natin ng Teflon. Ayan, wala siyang leak na lalabas dyan. Nag-moisture ng gusto eh. Nag-moisture, ayan So yan ang R290 refrigerant. Ang karga niyan ay 15 PSI lang. So yan, ipuin natin. Ang ganda ng talas ng kanya. Dito ako bilib pagka ganito kakapit yung ating kamay dun sa ginagawa natin. Yung ganyang kalamig ay ibig sabihin napakaganda niyan. Tining na tining yung hising niya eh. Yan yan ang hinahanap ko pag nagkakarga ko, yung parang lagaslas ng tubig. Yan Nakakakuha tayo ng 0.8 amperes. Yan, mahalaga na kapag nagkakarga tayo, ay minomonitor natin yung amperahe ng ating compressor para nakikita natin yung performance niya, kung okay yung kanyang pagdadrive ng kanyang bagong refrigerant na kinakarga natin. So yun yung kanyang ratings. Ayan. Yan naman yung kanyang diagram. Ayan. So, wag natin pakialaman yung lugar na yan. Hindi natin madadali yan. So, dahil sa 20 PSI na tayo. Ayan. At ang amperahe natin ay 0.8. 0.9 amperes ang ating amperahe. Yan, nasa negative 2 na tayo. Negative 2 degrees Celsius. 0.8 amperes ang ating amperahe. So, yun. Puting-puti na yung anting ko, kapal ng yelo. Ayan, Okay na yan. Hanggang ilalim. Maabot na yung lamig niya. Negative 12 degrees Celsius, ibig sabihin malamig na sa loob niyan. So dahil nga sa masama ang panahon at abutin tayo ng ulan, so minabuti ko na bunutin na itong ating gauge. So tatanggalin natin at baka tayo abutin pa ng ulan. So yan yung ating kinarga to 90 na refrigerant. Yan. At okay naman yung kanyang performance na ating ginawang isang freezer. At ang amperahe niya ay 0.7. So okay na okay siya. So ang kanyang temperature ay negative 14 degrees Celsius. So ibig sabihin napakalamig na sa loob niyan. Yan. Negative 14 Celsius. Negative 14 Celsius. So nakakakuha tayo ng negative 14 Celsius. Yan, ibig sabihin malamig na sa loob at yan ay kayang-kaya ng makipagyelo dahil yan ay negative na. So ayan, nagpatuloy na yung ulan. Yan. Kaya minabuti natin na itigil at dahil nga po sa masama ang panahon at umuulan ay tinigil na natin yung ating pag-oobserba at natapos po yung ating pagkakarga sa positive 20 PSI na siyang katamtama naman dahil ang karga ng 290 ay nasa 15 to 20 at yung 20 na yun kapag yun ay lumamig ay bababa pa. So isang mapagpalang araw po sa atin lahat at marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-subscribe sa akin at pagla-like. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.